Taong 2018, isang high-ranking na Chinese spy ang tahimik na nakaupo sa lobby ng hotel sa Brussels, Belgium habang hinihintay ang kanyang kamiting na empleyado ng General Electric Aviation na siyang numero 1 kumpanya pagdating sa mga makina ng eroplano sa mundo. Di mapakali ang espiyang Chinese dahil sa ilang sandali lamang ay mapapasa kamay niya ang heavily protected information kung paano minamanufacture ng GE ang kanilang pambatong mga jet engine na hindi napapantayan ng mga competitors sa aerospace industry. Ngunit laking gulat niya dahil imbis na ang kausap niyang empleyado ng GE ang dumating, ang bumulaga sa kanya ay mga FBI agents upang siya ay madakip at maparusahan. Paano siya nabuking at anong parusa ang ipinataw sa kanya ng Amerika? Ito ang malupit na secret operation ng FBI upang masakote ang isang Chinese spy na gustong magnakaw ng teknolohiya ng Amerika upang magamit ng China sa kanilang sariling kapakanan. Mr. Goodbye! October 2021, isang history sa mundo ng makabagong krimen ang naganap sa isang hukuman sa Cincinnati, USA. Dahil first time sa loob ng mahabang panahon, isang Chinese na espiya ang nahuli sa akto ng mga US at Belgian authorities sa tangkang pamumuslit ng sensitibong impormasyon na maaaring maging sangkap upang tuluyang magabi ng China ang USA sa larangan ng pandaigdigang komersyo. Ang inaakalang once-in-a-lifetime na jackpot sa karir ng Chinese spy na si Xu Yanjun ay ang mismong bagay pala na maghahatid sa kanya at sa kabuuan ng China sa lubos na kahihiyan dala ng iskandalo na kanilang kinasangkutan. Taong 2017 nagsimula ang planong pangunguha ng impormasyon ng espiyang si Xu Yanjun. Nagumpisa ang lahat noong ang isang GE aviation engineer na si Engineer David Zheng ay nakatanggap ng isang private message sa isang professional social media site na LinkedIn. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang isang aviation engineer ay isang uri ng engineer na gumagawa ng mga sasakyang panghimpapawid. Ang natanggap na mensahe ni Engineer David Zheng ay mula umano sa isang opisyal ng isang universidad sa Nanjing, China. Kung iisipin ng isang normal na tao, maaring ituring na spam lamang ang message na yon o isa walang bahala na lamang ang kanilang nabasa. Ngunit ang mensahe na natanggap ni Engineer Zheng ay isa palang imbitasyon na magbigay ng isang lecture patungkol sa kanyang field of expertise, ang aviation engineering sa nasabing universidad. Nang nagpatuloy ang palitan ng mensahe mula kay Engineer Zheng at sa nagpakilalang university official, inalok siya umano ng eskwelahan sa Nanjing ng libreng accommodation, pamasahe at professional fee kapalit ng kanyang lecture. Nang i-check ni Engineer Zheng ang Nanjing University, isa sa mga tampok na kurso na ino-offer ng naturang universidad ay ang aerospace science. Kung iisipin, akmang-akma sa karerang kanyang pinasok, ang highlight ng eskwelahang kanyang bibigyan sana ng lecture. At noong taon ring yon, 2017, sa kumpanya na pinagtatrabuhuan ni Engineer Zheng na General Electric, kasalukuyan siyang kasama sa 10 piling-piling aviation engineers para mag-develop ng pinakamoderno at high-tech na jet engine noon na GE9X na binuo para sa eroplanong ina-assemble noon na Boeing 777X. Yung pala, sinusubukan ng Chinese government na makuha ang formula, schematics o kahit na anong impormasyon sa trade secrets ng GE upang makopya nila ang uri ng teknolohiyang ginagamit ng US at iba pang mga bansa pagdating sa paggawa ng mga aircrafts upang magkaroon sila ng sarili nilang aircraft manufacturing enterprise sa China. Ang GE engine fan blades kasi ay kilala sa sektor ng aviation bilang pinakamagagaan at maaasahan. Sa katunayan, ang engine fan blades ng GE ay nangunguna kumpara sa mga competitors nito pagdating sa performance at fuel efficiency. At sa isip ni Engineer Zheng, isa itong magandang oportunidad upang lalong bumango ang kanyang pangalan at magkaroon ng network sa labas ng US sa larangan ng aviation engineering. Hindi kinalaunan, kumagat si Engineer Zheng sa patibong ni Xu Yanjun na siyang nagpakilalang opisyal ng Nanjing University. June 2017, lumipad si Engineer Zheng sa China sa pag-aakalang siya ay magbibigay lamang ng lecture sa mga estudyante ng aviation engineering doon. Ngunit pagdating sa China, sumailalim siya sa ilang tila interrogation sa isang opisina ng nagpakilalang opisyal ng International Science and Technology Development of Aeronautics and Astronautics Department ng isang probinsya ng China na Jiangsu. Nung una, gumamit muna ng alias at nagpakilala ang Chinese na espiyang si Xu Yanjun na QA
Ngunit ang hindi alam ni Engineer Zheng, hindi naman pala isang akademiko o opisyal ng anumang universidad ang kanyang kausap. Ang inaakala niyang estranghero na passionate lamang din sa karir na kanilang tinatahak ay isa palang alagad ng Ministry of State Security ng China. Ang Ministry of State Security o MSS ng China ay parang CIA counterpart sa US. Ang ahensyang ito ang responsable sa intelligence operations ng naturang bansa. At noong 2017 nga, ang 36-year-old na si Xu Yanjun ay isa ng mid-level spy sa isang sangay ng MSS sa China. Ayon sa ekspertong analysis ng isang dating Chief of Counterintelligence sa CIA na si Jim Olson, sinusubukan i-recruit ni Xu Yanjun si Engineer Zheng bilang isang agent gamit ang technique sa espionage na tinatawag na tradecraft. Para sa madaling pagsasalaysay, isang uri ng tradecraft ay ang pagpunta sa isang opisina ng kunwaring tanggapan ng isang organisasyon at magpanggap bilang isang opisyal ng naturang grupo upang makakuha ng intelligence mula sa target na tao. At dagdag pa ng dating Chief of Counterintelligence ng CIA, masyado raw textbook o predictable ang ginawang hakbangin ng spy na pinadala ng China upang magnakaw ng sensitibong impormasyon patungkol sa aviation engineering ng GE. Dahil isa ring instructor ng mga trainees ng CIA si Jim Olson, inexplain niya ng mabuti kung paano naging predictable ang galaw ng Chinese spy na kumontak kay Engineer Zheng. Ayon sa kanya, nag-uumpisa raw ang pag-reach out ng mga espiya sa tila isang inosenteng imbitasyon o pagpapaunlak. Tulad mismo ng nakasaad sa mensahe sa LinkedIn na nag-imbita lamang sa isang lecture. Ayon kay Jim, gagamit muna ng tila madudulas na salita ang mga espiya tulad ng all expenses paid o libre lahat ng gastusin at your expertise o ang iyong kasanayan. Kung titingnan ng isang normal na tao, tila wala namang masama sa mensahe na tanggap ni Engineer Zheng. Ngunit para sa MSS at sa China, isa ito sa pinakamabisang taktika na ginagamit upang makuha nila ang sensitibong impormasyon na kanilang kailangan. Yun pala, hindi naman pala hanap ng China ang isang unclassified na lecture. Ang gusto nilang makuha ay ang sikretong sangkap ng GE pagdating sa tagumpay na natatamasa sa komersyo ng aviation engineering. Para naman kay Engineer Zheng, alam niyang labag sa company policy ang kanyang gagawin. Kaya nang siya ay tutungo sa China upang magbigay ng lecture, nagpalusot si Engineer Zheng sa kanyang leave at sinabing uuwi siya sa kanyang pamilya lamang sa China. Hindi lamang yon, dinala pa niya ang ilang mga company materials upang mabuo sana ang kanyang presentation. Ngunit sa sobrang sensitibo ng material na kanyang pinuslit, kailangan pa ng lisensya at approval ng US government para dalhin ang mga yon sa ibang bansa. At yun mismo ang hindi ginawa ni Engineer Zheng. Sa madaling sabi, nag-smuggle ng highly classified information ang empleyado ng GE papunta sa China. Nang makabalik si Engineer Zheng sa US, agad siyang pinatawag ng kanyang mga boss kasama ang ibang FBI agents upang questionin ukol sa nangyari. Nang isiwalat niya ang kanyang naging karanasan, minarapat ng FBI na mag-take over sa communication na nagaganap sa pagitan ni Engineer Zheng at ng Chinese spy na si Xu Yanjun. At sa puntong ito, ang isang spy ay nakikipaglaro sa isa na ring spy. Ang manggagancho ay nagancho. Ang laban ay naging Ministry of State Security ng China kontra FBI ng Amerika. Pinaniwala ng FBI agent si Su na si Engineer Zheng pa rin ang kanilang kausap sa isang messaging app. Sa patuloy na paghaba ng conversation ng dalawang partido, umabot na sa punto na si Xu ay nagbibigay na ng senyales sa pamamagitan ng tila inosenteng tanong patungkol sa mga sensitibong impormasyon ukol sa kumpanya ni Engineer Zheng na GE. Isang halimbawa na lamang ay ang pag-send ng Chinese spy ng listahan ng mga di umano'y materials sa kagamitan na hindi available sa kanyang bansa. Ayon sa translated na dokumentong na-retrieve mula sa messaging app, tinatanong ni Xu kung anong uri ng software programs ang ginagamit ng GE, kung ano ang design structure na ginagawang template ng kumpanya sa pagbuo ng kanilang mga produkto ng mga aviation projects. Partikular na ang mga materials at schematics ng fan at fan blade casing kung saan nangunguna ang GE sa pagmamanufacture ng naturang produkto. At isa sa mga nakakaalarma na request ng spy ay ang laptop directory na pilit kinukuha niya mula kay Engineer Zheng. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang directory ay listahan ng lahat ng files na mayroong access si Engineer Zheng. Ang mga files na yun ay highly sensitive at classified dahil naglalaman yun ng mga impormasyon patungkol sa kabuuan ng GE. At sa pagpupursige na makuha ang access sa directory ng laptop ni Engineer Zheng, nagbigay pa ng step-by-step guide ang spy na si Xu kung paano i-access ang directory at isisend sa kanya ang mga impormasyon na makikita doon. Bagamat mayroon namang sariling mga eroplano ang China at mayroon din silang manufacturer na COMAC,
Mailap sa China ang tagumpay na tinatamasa ng American at European aviation companies. Sa katunayan, ang tampok nilang eroplano na C919 na dapat pantapat nila sa mga Boeing 737s ay pawang pyesang Kano o European. Sa makatuwid, gamit ang kanilang mga spies, humahanap ang China ng paraan upang magkaroon ng sapat na paraan upang makabuo ng 100% Chinese-made na aircrafts na maaari nilang ipangkumpetensya sa mundo. Isa pang motibo kung bakit gigil na gigil ang mga Chinese spies sa pagkuha ng sensitibong impormasyon sa US ay ang kanilang platapormang Made in China 2025. Para sa madaling pagpapaliwanag, sinimulan ng platapormang ito noong 2015 sa China na naglalayong maging number 1 ang China sa mga advanced na industriya tulad ng computers, telepono, electric vehicles, biotechnology, commercial aircrafts at iba pa. Sa madaling salita, dinirekta ng China ang kanilang kabuuang state power mula sa commercial, academic, government at mapamilitary power para mapasakamay ang teknolohiya na kanilang kailangan upang maging matagumpay ang kanilang mithiin na Made in China 2025. At para sa Chinese spy na si Xu, isa lamang siyang parte ng mas malaking mekanismo ng China upang maisakatuparan ang kanyang mithiin. Mabuti na lamang at sinend ng FBI ang isang peking laptop directory at ilang sandali lamang agad na tumawag si Xu, ngunit hindi ito sinagot ng FBI. Ilang sandali pa, nagpa-unlock muli si Xu kay Engineer Zheng na bumalik ng China upang pag-usapan ang impormasyong kanilang nakalap. At ang inaakalang jackpot ng Chinese spy ay isa palang pain upang masakote ng FBI ang isdang palangoy-langoy sa kanilang katubigan. Bagamat positibo na ang FBI sa kanilang target, hindi naman maaaring sa China nila hulihin ang suspect. Nag-reply ang FBI kay Xu na kunwari hindi makakapunta ng China si Engineer Zheng dahil mayroon itong business trip sa Europe, partikular na sa bansang Belgium. At sa hindi inasahang pagkakataon, agad na kumagat sa mas malaking pain si Xu at sinabing ready naman daw siya makipagkita kay Engineer Zheng sa Belgium. At para sa FBI na nag-i-impersonate bilang si Engineer Zheng noong mga oras na yon, ito na ang hudyat para ilunsad ang operasyon na tutugis sa isang Chinese spy. Inutusan ni Xu na dalhin ni Engineer Zheng ang kanyang laptop upang i-copy ang file sa isang external hard drive na di umano'y kailangan niya para sa isang school project na parating. April 1, 2018, na makarating si Xu sa designated location sa Brussels, Belgium. Nakapustura ito at kung titingnan ng isang normal na tao, walang sino mang makakapag-isip na siya pala ay isang high-ranking na espiya ng China. Habang nag-aabang ito sa pagdating ni Engineer Zheng, kumikilos na sa paligid ng lokasyon ng mga miyembro ng FBI sa kooperasyon ng Belgian Police para sa gagawing sorpresang pag-aresto. At laking gulat niya na hindi si Engineer Zheng ang dumating upang makipagkita sa kanya kundi mga FBI agents ng Amerika. Agad siyang nasakote ng mga otoridad kasama ang isang Chinese associate at na-detain ng ilang araw sa Belgium. Ilan sa mga nakumpiska sa kanila ay ang telepono na naglalaman ng 200 mga litrato ng mga mahal sa buhay ni Engineer Zheng galing sa kanyang mga social media accounts. Malinaw na hindi lamang trade secrets ang gustong kunin ng Chinese spy, pati ang pagkatao ni Engineer Zheng ay handa nilang kuhanin. Mapasakamay lang ang teknolohiya na hindi kayang gawin ng mga engineers ng China sa sarili nilang diskarte. Sa kanilang pag-iimbestiga sa telepono na gamit ni Xu, nakita nila ang isang kopya ng kanyang resume sa MSS o Ministry of State Security kung saan nagkaroon siya ng iba't ibang posisyon sa ilalim ng gabinete sa loob lamang ng higit sa 20 years. Hindi lamang yun, may mga ebidensya ring nakalap sa kanyang telepono na tumarget din ng ibang mga employees mula sa malalaking aviation company sa US tulad na lamang ng Honeywell, Boeing at Safran. Matapos ang paghuli sa kanya sa Belgium, agad na na-extradite si Xu sa Amerika kung saan siya ay nilitis noong 2021. Siya ay nakasuhan ng attempted economic espionage at trade secret theft. Noong November 2022, siya ay nasintensyahan ng 20 years na pagkakakulong sa isang federal prison sa Amerika. Para naman kay Engineer Zheng, agad siyang tinerminate ng GE Aerospace noong 2018 halos kasabay ng pag-aresto kay Xu Yanjun dahil bagamat siya ay nakipagtulungan sa FBI, napatunayan siyang naglabas ng confidential na impormasyon na dinala pa sa China nang walang pahintulot sa pamunuan ng GE. Naglabas naman agad ng statement ang China tungkol sa issue na kinasangkutan ng kanilang espiya. Siyempre, todo tanggi ito at ang sabi nila pag sinalin sa Tagalog ay hindi kailanman lumahok o sumusuporta ang Chinese government sa kung sino man sa kahit na anumang pagtatangkang pagnanakaw ng commercial secrets kanino man.
Dagdag pa nila ay, welcome ang US at iba pa mga kumpanya sa ibang dako ng mundo para pumasok sa Chinese market. Ayon sa FBI Director na si Christopher Wray, talamak raw ang mga Chinese spies na nagtatangkang kumalap ng trade secrets sa iba't ibang dako ng industriya sa mundo. Kaya pinag-iingat niya ang lahat ng empleyado ng mga US companies na bumibisita sa China na may dalang file sa kanilang mga computers. Dahil sa simpleng pagkukonek sa internet sa China ay ginagawang paraan ng Chinese spies na ma-hack ang mga impormasyon na maaari nilang mapapakinabangan sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Ang adhikain di umano ng China ay hindi lamang ang makikipagkumpetensya sa ibang superpowers, kundi i-eliminate ang mga kakumpetensya nito at maging kaisa-isang superpower sa mundo. Ayon naman sa dating Chief of Counterintelligence ng CIA na si Jim Olsen, para manalo ang US sa modernong labanan na ito ay kailangan raw gumising ng mga mamamayan ng US at makipagtulungan ang corporate sector ng US sa CIA. At dagdag pa niya, ang pinaka nakakatakot daw sa puntong ito na kinakaharap ng US counterintelligence ay hindi pa nila nahuhuli lahat ng espiyang nakabaon ang pangil sa kanilang bansa. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.